Hala, start na. Hi! Hi! So, Mga kaibigan niyo. before tayo magpakilala, gusto ko lang munang tanungin, kung magiging ulam ka, anong anong ulam ka at bakit? Go, Kiefer. Agad-agad naman. Ako naman agad. Yeah. Isa akong, Bicol Express. Oh my God, why? Because I'm hot. Kimi, I just want to represent Bicol, my province. At Okay. magata. At magata. I like that. So, yung blush on ko, fairness. How about you, Renz? Ako, siguro adobo. Kahit ilang beses mong initin, masarap pa din. Mm, kabog. So, how about you, Ike's? Ako sinigang. Oh, Hindi dahil why? sa may asim, pero dahil people find comfort in me. Mm, Sweet. Sure ka Ikaw na po. dyan. well, ako ay bigas. Ay, kanin pala. Ay, hindi pala ulam pala dapat. Sige. Ba yan? Pwede naman, inuulam naman ng mga Pinoy yung Kanin kasi wala po kaming pamiling ulam. Joke lang. Sige, kung magiging kung magiging ulam ako, gusto kong maging kaldereta. Kasi mas Pang masarap fiesta. ako Yung kinabukasan. luchista. Pangat. Kasi adobo talaga yung gusto ko eh. Inunahan ako eh. Kaldereta. Bakit may pangat? Ba't naging pangat, Eric? Kasi di ba mas masarap yung pag kinabukasan. So pag pang ilang init mo na. Eh, akala ko ba bibilisan lang natin. Charot. Ayun, sinimulan mo kasi. Okay, hello. I'm Kathleen Marlili from Pasay City. May shocks. Ano nga yung name ko? I'm Shushmita Susmariosep from Etivac. Hi, I'm Hello Kifi from the land of Irish Spring, Ireland. Hello, I am Florence without the machines from Makati. And you just got from? Work. Di ba? Yun Literal. talaga yung you just got home from. Bilang alipin ng corporate slaves. So, eto na nga mga bakla. So, go Erica. Ikaw na pala talaga dapat ito. Ay, ako na ba? Anyway. Hi guys, welcome back. Ito na, Pilipinas. Snatch game ka na ba? Snatch game. Game na. Snatch game na. Ubus Hindi pa oras. sabay-sabay, ano? Ito na nga. So, episode 4. 4 na tayo, di ba? Tama, episode 4. Biglang bumilis ang mga pangyayari. So, let's talk about, wala nang eme-eme, the mini challenge. Ano tayo ng mini challenge? Parang tinikling, hindi ko nakuha yung exact title, pero tinikling yun, Tinikling di your ba? way. Charot. Ewan ko, hindi ko alam. Basta tinikling tapos nag-ano sila, no? Nag-costume sila ng Pilipiniana. Pilipiniana. Yes. So for that challenge, sino yung mga top looks nyo for sino yung ano ba, parang remarkable or basta sino yung top look nyo for the Filipiniana dresses? Sa akin, Ako. sige, Sige, go. go. Sige, go muna. Sige, ako. Nagmamadali ba tayo? Ako, ito kasi, ito lang talaga yung naalala ko. Kasi sa kanila lang ako nakatingin all throughout, si OV. Kasi di ba, hindi ko alam kung siya yung muka dun sa Filipiniana na, o si Eva Laquin yun. Basta may mga muka. Feeling ko siya yun. Siya Feeling ko yun, yung dolls. Parang sila. Oo. Oo, yung sa Parang Playhouse. branding niya yun. Ang ganda, di ba? So yun. At saka kay Hana Beshi. Kasi parang si Hana Beshi, para siyang yung mga nagko-costume sa school pag linggo ng wika. Siya yung Beshi mo talaga na sobrang harot pag may activity sa school. Tsaka ang ganda nung sa kanya, white, orange. So yeah. Ovikant and Hana Beshi for me. How about you, Reds? Ako si Bernie. Parang sobrang elaborate nung costume niya din. Tapos sabi ko, paano siya magtitinikling doon? Natatanggal pala yung yung palda niya. Tapos, si Save with OV, gusto ko yung wig niya din. Parang very Filipiniana yung damit, pero parang
royalty yung wig niya. Mhm. Tapos si Matilda, hindi ko sure kung bakit ganun yung ba't siya nag-leopard na print dun sa Filipiniana niya. And si Jade hindi na nag-effort. Parang naglagay na lang siya ng yung palikpik sa balikat niya. Ayun, yun lang. True. Yun talaga yung branding niya. Yung True. yung kay Matilda, parang yun kasi yung may puff sleeve eh. Yun yung parang, 'di ba? Kaya, pero ewan ko din bakit leopard. So, ikaw, Keeper. Ako si Miss Jade. Gusto ko yung twist niya sa Filipiniana na may Filipiniana siya tapos yun na puro dede. Ayun. Tapos ang anong tawag doon? Yung virgin sa Tagalog. Dalisay. Ang dalisay kat. Nan. Parang yung nasa mga palengke ang nag-offer ng bibika, ganyan. Tapos naman nag-offer ng bibingka. Bakit naman bibing? Napunta tayo sa bibingka. Imagine ko. Saan tindahan ng bibingka yan? Tapos yun nga, si Bernie din, nung nakita ko yung look niya, sabi ko, hala, bongga ni bakla, paano siya tatalon sa Diba? nilikli? True. Totoo. Nadidetouch naman pala. Kaya nga, pero di siya man nagtagal doon. Sa akin, ang top ko talaga, parang isa lang talaga yung tumatak sa isip ko, si Bernie lang talaga. Bilang isang Bernie apologist din. Gusto ko talaga yung ni Bernie, parang siya yung kinarir talaga niya ng todo ng Pilipiniana kayo. Sige, eto tala tayo. Tapos yung na nga, yung pagdating sa Tinikling Challenge, doon talaga ako nag-worry, ay, si bakla pa, paano ito ganyan. Tapos, yung hindi ko na talaga masyado na-appreciate yung ibang looks. Ewan ko. Maliban kay Ovi, kasi kay Ovi ata parang may mga hand painting channeling siya doon eh. Oo. Tapos yun na nga. Pero throughout the challenge, parang naging medyo predictable siya sa akin. Kasi feeling ko, sabi ko, ay, mananala na yan naman si Matilda. Parang siya, mini challenge, yan naman siya. Dali nung nilat siya. Tapos panay yung airtime sa kanya na ganito. Sabi ko, ay, Matilda na naman to, ganun. So, yun yung judgment ko. Pero Bernie talaga, wala. Pangit ng ibang pangit talaga. Tapos si Birushka mukhang tanga doon sa niya. Hindi ko maalala ko ang suot niya. Diba? Walang effort. Pangit. I agree this time with Kiefer. Bilang si Kiefer ay solid basher ni Birushka. Number one. Kung may mas mataas sa number one, si Kiefer yun eh. Yan. Anyways, so nanalo nga sa natin, sa mini challenge natin ay si Matilda. So, parang okay, parang naboboringan na lang ako pag paulit-ulit yung challenge winner, tapos parang hindi naman masyadong Ang fun lang nung part ni Bernie kasi parang na yung baklang culture, yung naninigaw para ma-distract yung si Bernie hindi na nakapag-focus. Parang feeling ko mananalo siya kung hindi siya sinigawan ng mga bading. True. Tsaka kung hindi siya umikot kasi siya doon siya natalo eh. Pero si Mama mo Matilda nakailang ikot eh. So, ewan ko. Yeah. Dancer kasi siya talaga. Nakuha niya yung beat nung kawayan. Yeah. Tsaka si Jade na hanggang 2 seconds lang. Pero si Hanabeshi 1 second lang, di ba? Parang isang lang yun na yun. Alam niyo yung saya nung sa at magko-compare na naman tayo sa season 1. Pero di ba sa Palo, yung hype nila sa Palo Cebo, every time na may aakyat, di ba may mga parang dance number pa sila. Yung level ng hype na yun, nakuha lang yun itong mini challenge. Yung pit crew ang nagtitilikling na parang sana sana same, di ba? Na parang sana yung hayok sa anes. Medyo mababa talaga yung energy nila, no? Pero dahil din sa sa sounds din eh. May problema talaga sa sounds. Lumaki nga yung workroom tapos nawala ng budget sa sound system. Sobrang laki, hindi na narinig. Hindi nagba-bounce. Well, wala na pala akong bukok dito, ganun ako ng ganun. Erica, let's proceed to the Maxi Challenge. Ano ba yung naging Maxi Challenge nila? Hindi ko matandaan yung first, yung exact name, pero ito ay, ulam eleganza. Bakla. Runway look yan. Sorry. Gusto mo sobrang bilis ng episode. Nag-runway. Sobrang
Ayaw niya daw pag-usapan yung Snatch Game. Ayoko pag-usap. May nangyari ba? Ay, Snatch Game na ba? Charot. Pero yeah, okay. So for the Maxi Challenge, it's the Snatch Game, the much awaited challenge for every Drag Race franchise. Dito ka talaga madidetermine kung Yes. nasa top ka or Oo, nasa nasa- baba ka ng Parang, line-up, di ba? tama nga yung sinasabi nila na sa level ng looks, sa runway, pukpukan yan eh. Pero pagdating ng Snatch Game, sa lahat talaga ng franchise, dito mo Mhm. malalaman kung sino yung talented na drag queen Mhm. sa medyo talented na drag queen lang. So kahit gaano ka pa kaganda, kung hindi mo kaya mag-Snatch Game, parang, okay, baba mo ng konti dyan, baba sa second floor, ganon. Yeah. Totoo. At saka alam mo yung sa ibang franchise, parang pag alam nila na hindi naman walay, pero pag safe na sila alam nilang safe lang sila sa Snatch Game, binobonggahan nila yung runway kasi additional point yun eh. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So, ayun. So, let's start with, sino yung mga, sige na nga, pag-usapan na nga natin. Kamusta anong thoughts nyo sa Snatch Game na nangyari? Sino ang top characters nyo for that game? Sige, mauna na Keeper. ako. Ay, sige po, go. Hindi, Sige, sige, mauna na. go. Mga kababayan. Joy Belmonte. Dapat mataas, matinis. Mga kababayan. Hindi, siguro yun nga, yung thought ko dito sa Snatch Game na to, parang yung fun nasa isang side lang. Tapos, na-outshine na yung kabilang side. Like, for me, ang pinaka umangat din talaga sa Snatch Game, for me siguro si Kat, si Ovi, si Arizona, tsaka si Hanabeshi. Yun, sila lang talaga yung nag-shine para sa akin. Parang, grabe lang, kasi natutuwa ako sa kanilang apat kasi effortless lang sila. Alam mo, hindi nila masyadong kinakareer. Tapos gustong-gusto ko yung banter between Arizona and Hanabeshi. Kasi, unlike nung kay Venus Deluxe tsaka kay Silhouette, yung banter nila, away talaga. Talagang pinapabagsak nila yung isa't isa. Dito sa dalawa, nakakatuwa kasi inaangat nila yung isa't isa. Like, nagtutulungan sila. Especially si feeling ko kung hindi dahil kay Arizona, si Hanabeshi medyo mawawali eh. True. Pero ang galing ng ginawa ni Arizona na feeling din niya na medyo kulang ako, wait lang, halika dito, sabay tayong aakyat, ganyan. Tapos, super fun din si OV kasi talagang in character siya. Although, ramdam mo na nade-distract siya. And then, feeling ko super deserved ni Kat yung win niya. Kasi, Spoiler. ay sorry. Hindi ko pa napanood. Hindi ko pinanood. Joke lang. Ayun, okay. Si Kat, deserve niya yung win niya kasi sobrang chill lang siya. Hindi siya nag-effort pero ramdam mo na chill talaga si So yun, for me, Kat and OV, Arizona, and Hanabeshi. Pero wala talagang kwenta. Like, yung iba. As in, sabi ko, hala, ito na yung Snatch Game. Ano nangyari kay Bernie? Doon ako na-disappoint. Yes, actually. ako din. Yun din. Kay Same. Bernie ako hindi naman na-disappoint, nasad lang ako. Kasi sabi ko, Nakulangan ako sa exposure niya. Oo, feeling ko sa rin yun, sa cam shot din yun, sa, anong tawag doon? Airtime? Yung, yung basta yung parang gano'n na hindi siguro siya masyadong na-focus kasi kinakat. Yun. Yun lang. Thank you. Ikaw, Renz, go. Tuloy mo na yung mo kayo. So Hinanakit same, mo. nabitin ako kay Bernie. Parang konti lang yung, parang konti lang yung in-air na siya yung sumasagot. Tapos, agree naman with Arizona and Hanabeshi. Parang, okay, Adele and Jessica Soho, we never thought na mag-enjoy tayo sa kanilang dalawa. And for some reason, bumibenta yung utong. I don't know why. Gusto nang galing yun. Tapos, pero ako gusto ko sanang, okay naman si Kat, yes, agree na very, actually nung una siyang lumabas, sabi ko, shucks kamukha niyo sa Silhouette, na ginagaya si Vicky Bell. Super! Na ang puti-puti, tapos flat na flat yung buhok. Pero yun, hindi ko rin kasi alam, hindi ko pa naririnig si Mayor Joy. So, feeling ko ganun talaga siya magsalita.
So, sabi ko, ay, ang Yeah. galing. Ghost fighter, yung nag-a-announce Ay, no. naku. Ayun, Pero, ayun, yun yung naisip Ganon ko. siya. alam mo, sorry, pasingit lang rin. Sige, Sobrang go. missed opportunity yan. Kasi di ba nag-viral yun na, Oo. alam mo yun, na may ganong opportunity eh. Pero hindi. Ano si Mama, Sobrang si, daming missed opportunity ng Queens na parang, yan. Yeah. go Renz. Tapos, nagulat ako kay Arizona dito. Hindi British accent yun, pero pinanindigan niya. So, parang, parang slow burn na, okay, ang pangit ng pagkakasalita niya. Pero, habang tumatagal, natatawa ka na lang din. So, Pero hindi niya mas slow kamukha, burn. no? Actually. Kaya yun talaga yung Tapos, ang top daming, fan for Arizona eh. tapos parang, like, sana kumanta siya. Hindi siya kumakanta. Spoken word lang siya. Tapos Sing with me. nakakabitin na very fun. Tapos, ano pa ba? Nainis ako kay Didi na parang, wow, bakit mo nilalapastangan si Meryl Streep? Sana hindi na lang siya Meryl Streep. Sana Miranda Priestley na lang. At least, yun lang naman yung ginaya Oo. niya kasi talaga. Hindi yun Tapos, mismo. sorry kay Jade, hindi ko kasi talaga kilala si Queen Dura. And Ako lang na missed sa kanya. opportunity din si Matilda na funny naman sana si Sasa Girl pero Totoo. hindi niya na-embody. And kay kay Verushka na parang gets kayo sinabi ng judges na kung makapagsalita ka na where are the jokes? Saan naman yung jokes mo? Alam mo, So, sayang yun. din So, kay Birushka, medyo may singit deserve. ko lang. Sayang din yung kay Birushka kasi medyo hawig niya eh. Parang Oo, may actually. tatawid niya eh. Pero yung si Bakla, Actually. wala. Yeah. Siguro hindi niya Yun. pinag-aralan yung kasi yung si Mami Junisha, typical mama na Bisaya eh. Alam mo yun na parang ang dami mong pwedeng, again, missed opportunities. Ang dami pwede mo siyang i-apply even normal conversation, di ba? Pero hindi niya kasi pinag-aralan yung gagayahin niya, kaya siguro wali na wali. Yeah. Super isisingit ko lang to. Ang nakaka-disappoint din talaga is yung mga material na ginagamit niya portraying Mami Janisha is hindi kanya. I mean, kay Vice yung mga material niya. So, halatang-halata mo kagad na ginaya. Yung ibang sinasabi niya, from Vice Talaga? ganda yun. Vice Yung ganda airport? oo. Yung business class. Doon pala yun. At ito yung, at sa sobrang ano nito, is sobrang luma nito kasi wala pang showtime. Joke na ni Vice ganda to. Okay. Oh. Hindi siya talaga nagsabi doon. Hindi. Kay Vice ganda yun. Bilang isang, kala nyo Sorry, nung sinabi ni Pot na material, ang naisip ko yung shawl niya. Akala ko yung, din. Ano damit? mga materyales sa ganyan. So, kay Vice yun. Anyways, Okay. Keeper, how do you feel about the Snatch Game? Let's Sabi start nga with ni Pirushka. sabi nga, I think wala tayong winner tonight. Nakatayo tayo ng notes. Oh, super super cringe na matatawa ka na lang kasi parang naggagaguhan na lang sila and sobrang I mean, ako lang to pero ang daming missed opportunity. Like, for me, yung kay Adele, like, yung pinapakanta siya, pero hindi kasi siya kumakanta, na natatawa na lang sila. Natatawa na lang din yung iba. Yung kay Hannah Beshi, ang dami niyang parang yung, titig na I see her, sorry, hindi ko alam pronounce siya. Pero I see Hannah Beshi na sobrang creative. So, parang, missed opportunity yung Watashi Watamago, yung mga gano'n, yung sobrang wali ng jokes. Actually si Jade So, kuha niya yung mannerisms ni Queen Dura. It's just kasi English pa hindi siya nakakatawa. Hindi lang talaga siya nakakatawa. Tapos yung kay Bernie, parang siya lang kasi. Parang nothing new. Parang kuwang-kuha niya si Madam Enotes as siya. So parang si Bernie lang din kasi siya. So parang walang wow factor. Tapos, si Sasa Girl, pwede siyang makibag-banter doon eh. Kasi medyo war freak si Sasha Girl, di ba? Parang, hoy, wag mo awayin yung mga nakshi ko, yung mga ganyan. I mean, bata pa naman si Matilda, so fresh pa sa kanya yung mga high school antics na parang in-incorporate niya sana doon sa
sa mga banters. Tapos, yun nga, natawa kami kay Meryl Streep ni Pancake kasi parang, bakit ganun yung ilong? Di naman ganun yung ilong ni Meryl Streep. Tapos, yun. So, Ovicant and Ovicant and Mayor Joy Belmonte yung tumatak talaga. Tapos, Verushka, The Audacity. Yun lang masasabi ko. Ay, akala ko mahaba yung Verushka. Nasad ako. Gusto mo ba? Gusto mo bang ilabas ko lang? Kasi in advance ko na lahat ng points ko sa last episode, kaya ayoko na. Feeling ko hindi na-a-attend si Kiefer next recording kasi wala Kasi na wala siya. na. At peace na siya. Spoiler. Meron Wala na pa siyang isa. Ito pa galit. si Didi. Ano pa si Oh. Didi? Well, how about you, Ike's? How do you feel about the Snatch Game? Ayun nga, ulitin ko lang yung sinabi ni Kiefer kasi great minds think alike talaga. As the great Ethel Buba once said, I think wala tayong winner tonight. Mm. O, sa totoo lang, mahirap naman din, tama yung sinabi ni Bernie, madali lang panoorin yung Snatch Game as a viewer kasi parang matatawa ka lang eh. Pero yung kung sila, ano yun, mahirap yun for them, lalo na kung hindi ka comedy queen. Pero I think nakukuha siya kung pag-aaralan mo talaga. Kung may preparation ka talaga, di ba? Kasi dapat nun quick-witted ka. Sabihin natin, may character ka na. Pero kahit naaral mo yung character mo, kung hindi mo kayang sabayan yung banter ng iba, hindi maglalanding talaga yung mga jokes mo, di ba? Especially kapag foreigner yung gagayahin mo. Kasi Yes, either, yeah. di ba, either if you Filipino-nice, kung word man yun mo siya, or mag-a-adjust yung iba sa humor mo, which is yung latter, hindi yung mangyayari, di ba? Kasi sabi nga ni Didi, ba't ko ibababa yung humor ko sa parang gano'n, di ba? Doon sa magigets lang ng mga tao. So, mahirap din siya. Pero, kaya nga, ang dami nating alam mo parang, ang dami again, #miss opportunities para ipakilala yung mga iconic characters dito sa Philippines. Kaya, yung kay Arizona Randy, can't help but compare kasi feel ko yung kay Ginger Minj na Adele. Yes, I was about to say. Diba? Although, yung Ginger Minj, Adele kasi, yun yung pre-wine, charot. Chubby pa si Adele, chubby era ni Adele yun, diba? Ito yung, niya, ano ba yung bagong album niya? Basta yung Divorce Babe Adele yung kay Arizona. Pero, hindi iang lang niya. Tsaka tama ka dun sa accent, hindi British yun. Hindi yan British, girl. Pero okay na din kasi at least nagkaroon sila ng moment sila, collaboration sila ni Hannah Beshi doon na hindi ko rin nakikita si Jessica Soho. Like, ang daming pwedeng, di ba yung burger? Di ba kay Jessica Soho yun? At saka yung pwede mo naman gamitin yung pinalipad ang aming team. Pwede naman kasi yan talaga yung line ni Jessica Soho, di ba? Yung kay Captivating Cat naman, ang atake ni Mama dito ay less is more talaga. Feeling ko kasi hindi rin niya ganun kumbaga parang calculated yung actions niya. Kasi nga, kumbaga parang, hindi din kasi talaga super nakakatawa si Joy. Pero kung ginamit niya yung Ghost Fighter, iconic. At saka, kung namigay siya ng mga, namigay siya ng alam niyo yung issue ni Joy Belmonte dati na yun sa mga bag, nung height ng pandemic. Yung mga may picture niya ata or may name niya. Diba? Yung plastics. Kung naglabas siya noon, di ba very iconic? At saka, tama yung sino ba yung nagsabi na parang, although mahirap mag-portray ng political figure, madali siya kasi parang normal na lang siya. Si Khaled Karen. Diba? Si Khaled Karen pala. So, ayun. So, parang sayang andun hawig me. Pero totoo yun. Feeling ko nung una, second look ako. Akala ko si Silhouette yun. Kasi kamukha kay Dr. Vicky Bella. Naka-white din yun, diba? Naka-white din. Yes. Tapos, ito yung as a fan ni Sasa Girl. Tama ka dun pwedeng mang-away si Sasa Girl. Ang ganda na nung may dala siyang ring light. Kasi very, very Sasa Girl yun. So, parang, pwede siyang mang-away. Tapos, yung mga tama ka din yung mga school antics. Kasi, lahat naman tayo dumaan ng high school, whether public ka or private. So, may mga ganun moments ka. And lastly, yes, I totally agree na na-disappoint din ako. Sorry, Mama Bernie. Kasi, di ba, pinag-usapan natin yung dati na parang sobrang iconic kung si Madam Inuts. Sana kung may hanger siya. Kasi di ba si Madam Inuts, nakilala siya pa nagla-live siya. Tapos may mga damit sa likod niya. Tapos nagmura siya doon sa mga nakahit. Yung mga nagpapa-shoutout lang, hindi naman bumibili. Tapos may hanger siyang hawak palagi. O kaya yung nakaganon siya. Yung sa
Yung, nakita niyo ba Parang yung ano na ginawa yun? ni Jackie Rice. Di ba parang nagbebenta-benta rin yung character niya? Sana nagganon din siyang banter na, oh no, bibili ka ba? Oh, Oo, hindi. di ba? Hindi mo Hindi nagbebenta. wala parang either siguro dahil nga kaya hindi siya na aanuhan ng camera. Kasi yung sa Snatch Game naman, proactive ka dapat na nagbabanter doon. Hindi ka naman, pag tumapat sa'yo yung camera, ikaw na. So alam mo yun, kaya napupunta yung focus dun sa bandang dulo kay Hannah Beshi saka kay tawag dito, kay Arizona Arizona. Kasi nga, sila lang yung laging nagpapalitan ng ano. I think this opportunity, ang dami din pwedeng i-impersonate. Lloyd Cadena. Alam mo yun? Naisip ko to kanina, si Tarantahing ina, si Oo. Valine. Si Valinia. Ang ina. Ang dali nun eh. Di ba? Parang, Oo. lagi lang ganun na. Ano yan, basta, laging ganun. So, and nakakatawa na yun kahit yun lang yung sabihin mo, tapos bali na yung iba. Di ba? So, sayang. Ano yan eh, feeling ko nasa preparation din siya. Oo. Kasi, alam mo na aminin naman natin, hindi rin naman ganun kabongga yung Snatch Game yung first season. Kasi first season yun. So, hindi ka talaga mag-e-expect. But this is second season and mas may budget sila. May compare ka na kasi. Oo, mai-compare ka na talaga. And ano na sila yung kumbaga parang mapapansin mo, sila din yung mga magkakakilala sila eh. Unlike sa tawag dito sa international franchise na yung iba hindi talaga sila magkakilala kasi kalat-kalat talaga sila. Ito hindi magkakakilala na to. So alam mo yun na may preparation. Basta yun na lang. Nakakilala pero hinanakit sa isa't isa. Kiwi! So ayun, but yeah. Yeah. Okay, so let's go naman quick lang sa mga judges. Ito na. Ito na tayo. Ano masasabi niya sa mga runway look ng mga judges? Go Paul. Sa dibdib. Ay, sabi sa dibdib. Ayun. Kaya ko rin gusto ko yung mai-highlight yung sa runway look ng mga judges. Kasi feeling ko sa 4th episode, ito yung na-enjoy ko o na-appreciate ko yung outfit nilang lahat. Lalo na yung kay Kalat Karen tsaka kay Jiggly. Parang angat na angat silang dalawa. Like, lalo na yung, alam mo, naghahanap na ako sa Shopee nung headdress. Yung ganung buhok? Kasi gusto ko nun eh. Sabi ko baka bumili nga lang ng mga bracelet, ikakabit-kabit ko na lang ganyan. Pero ang ganda ni Kalad Karen. Si John Santos siyempre normal lang. Si Kim Molina siyempre na ganyan, okay lang. Tapos si in fairness naman kay Paulo lang tawag ko. Kay Paulo, ganda rin ng dress niya. Medyo na bolder lang ako ng konti nung etong episode na to, parang moment ni Kim Molina kasi parang ipinopromote yung Sasha Saturna. Pero tapos na yun eh. Yun na nga yung Tapos naman point ko. Sabi kong ganyan. Di ba minsan, kaya lalo na sa mga ibang podcast, di ba, nag-guest sila ng mga speaker or ganyan-ganyan sa mga artista kasi may pinopromote silang movie. Di ba ganun naman iba sa mga talk show. So sabi ko, hala, parang binibida yung Sasha Saturna ni Kim Molina. Pero teka lang, parang 2 months ago na yun sa Ateneo. Second leg. Kaya ganun lang. Pwede. Pero ang ganda pa din naman. Sana magre-run ng Sasha Saturna. Yun, maganda ang mga outfit nila. Go. True. Quick lang yun sa akin, one word lang, Kalad Karen din. Iba ang Diyosa ni Kalad Karen. So, go Keith. Ang quick nga lang. More of kay Jiggly. Mas ano yung ano ko kay Jiggly. Parang mas clean. Ewan ko, may maganda yung kay Kalad Karen, pero may parang something akong namemesihan. Siguro yung sa mata niya. Parang, ewan ko, it's not messy, pero sa paningin ko lang, mas captivating si Jiggly. Yan. Okay. Ako yung comment ko, maganda naman sila ngayon. Pero ang dilim ng unang labas ni Karen, ang dilim dun sa area niya. Yes. Yun, dark na nga yung makeup niya, tapos ang dilim-dilim. Feeling ko na sinabotahe siya dun. Hindi siya masyadong maganda. Tapos, ayun, at least nag-effort naman na si Jiggly here. Tapos, actually, ang gusto kong suot ni Paolo was dun sa Snatch Game. Ang ganda nung train, nung red. Oo, sa ano niya. Pero, yun.
Tapos si Kim, feeling ko kaya pa niya. Kasi nakikita ko siya minsan mag-judge sa TV5, ganyan. May mas ilalaki pa yung mga damit niya eh. Sana naggumanon din siya dito. So, Ano, yun. nagsasasutor na siya, di ba? Oo, exactly. Dapat ginawa niya yun. Pero in fairness pala, nakalimutan ko na nandun pala si Kim. Kung hindi dahil kay Kim and John Santos, mas walay pa yung Yung snatch game, no? snatch Oo, game. Yeah. Kasi totoo. nag-banter sila eh. Sila yung nagpo-push na Mm-mm. Oo. sabihin yung mga contestants. Yun lang. Totoo. Yung kay Karen sa comment ni Kiefer, ayan, sinend ko dun sa group natin. Kaya hindi mo ma-appreciate nung una kasi nga ang dilim. Yung lighting na naman. Bakit Ay, oo nga. sa yung budget nila? Ang ganda. Hindi mo ma-appreciate yung makeup kasi nga dahil dark yung yung eye niya. So, Yes, iba, madilim yung diba? ilaw sa kanya. Pangat yung ring register sa camera Ang kasi ganda dark nga nung kay bar. Kalan ka. Diba? Sobrang Diyos as in. Diyos Tsaka, nga siya. iba mag-comment si Karen, may substance talaga. Kaya sana hindi siya pinapalitan. Uy! Well, Pinapalitan every Baka episode. Ay, oo nga pala. Naalala ko lang, this time dun sa walkthrough, may pa-walkthrough ngayon sa Snatch Game. Oo. At nag-a-advise din naman talaga ngayon si Paolo. kasi hindi lahat. Para Masyado may daw mahaba pag lahat. Oo. Ako may surprise. Okay. So moving on. So tapos na ang Snatch Game. Naloko na tayo ng mga nasayangan na tayo ng oras. Kung pwede lang Nagagawa na parang, tayo with alam, it. pipindutin mo yung 15 seconds dun sa sa Netflix. 15 seconds, 15 seconds, 15 seconds para May wala matapos. sa Netflix to. Wala nga eh. Wala pala net. Ay, sorry. HBO. Mo HBO. presents or HBO Go. Baka naman. Okay. So yun Wow, na nga. So presents. let's go na sa kanilang, eto na, Erica, ang kanilang runway challenge. Yon. So ang team nila ay Erica. Ulalam extravaganza. Ulalam So, guys, extravaganza. Pero feeling ko hindi ulalam extravaganza. Ako hindi ko din matandaan eh. yung name, sorry. Hindi ko alam. Ulalam. Ulalam. Something. Ulalam na lang, Yun okay na yon. So, go na tayo. Tapos dito pwede na natin ito i-one by one or yung top na lang na gusto natin. Top na lang. O sige, mauna na Top ako. and bottom. Go. Siguro para sa akin, ang top look ko ay si Jade. So, sobrang na-appreciate ko yung puto at dinuguan niya. Like, ang sexy, ang hot, tapos dalang-dala niya, lalo na yung ceiling malaki, tsaka yung yung parang dinuguan level sa ganyan-ganyan, super na-appreciate ko talaga siya. Sabi ko, ay, ang ganda nito. Sabi ko, eto ang winner ko for tonight. Yan. Tapos, yung pinaka hindi ko nagustuhan is yung kay Verushka. Kasi wala talaga siyang hindi siya lumabas talaga na sa akin na ulam or representing ulam. Kahit nga yung nga niya, yung Shanghai nga niya, hindi naman talaga daw Shanghai yun, firecrackers daw talaga yun. So, maipilit lang. Alam mo yung nakakainis, na hindi nakakainis, pero sige, naiinis na lang ako kasi nandito si Kiefer eh. Nakakainis kasi feeling ko mayroong budget to si Verushka. Tas sa sobrang dami ng budget niya, kaya pinipili niya yung mga couture na na damit. Tapos ipipilit lang niya kasi maganda. Pero hindi naman talaga siya pasok doon sa tema. So yun. So I have to say Verushka is down and Jade So is up. Yeah. Yeah. So, Renz. Ako, medyo na-disappointed ako sa runway this episode. Parang lahat is pinatong. Like, pinatong na bangus, pinatong na tapa, pinatong na lumpia, pinatong na itlog, mga ganon. Pero, ewan ko, yun lang. Kasi, pero, ang winner ko dito is COV. Ang ganda ng tahong. The tahong is very giving. So, yun. Go, Keith. Ako, may mga comment lang ako, Judge. Hindi yung kay Miss Jade, natuwa din ako dun sa puto tinuguan niya. Although parang I think it could be better. Kasi yung duguan niya, ang naiisip ko yung nori sa ramen. Yung seaweed na nori. Parang nagiging ganun siya kasi sobrang thin, sobrang
Or he could add more para magmukha talaga siyang duguan. Tapos, yung sa Lumpiang Shanghai, sobrang pangit nga, I agree. Tapos, ano lang, naisip ko, parang ang gandang runway na yung Lumpiang Shanghai, no? Na yung parang, ang naisip ko, naka-robe, nakabalot ka, na Lumpiang Shanghai, tapos magto-turn around, Yeah. yan mo yung cape mo, tapos yung laman ng Lumpiang Shanghai. So parang iro-roll mo lang yung sarili mo. Tapos yung kay Arizona Brandy, kasi di ba branding niya is manginginom siya. Missed opportunity yung may red horse siya, tapos sisig. Tapos parang siguro may something na lang siya na Parang hindi nga sisig yun. Hindi talaga. Parang gusto lang mag-vape ni ate sa runway, kaya siya Mama, may pilit lang na mag-vape. Tapos, siguro nga because of yung sobrang walay nga na mga runway, nag-angat talaga si Katkat. Although maganda naman, super high fashion camp naman talaga nung kay Katkat. Tapos, sinamahan niya pa ng Tinidor Kutsara. Ang ganda. Iyon lang. That's it. Ako, syempre, alam niyo na, sa EDIVAC, constituent and ubicant apologist. Yun lang, ang ganda. Nakita niyo ba yung nag-photoshoot siya na, like, sa Yes. dagat? Ang ganda, grabe. Ganda. Para siyang si Dugong. Na high fashion. Oo. Sa photo, di ba? Ang ganda, ang ganda. Yung kay Hana Beshi, gusto ko siya, feeling ko siya naman, di ba siya naman gumagawa ng mga costume niya talaga, kaso hindi ko na-figure out na pastil pala yun agad. Kasi hindi ko mag-gets yung nasa ibabaw na part. Pero ang ganda niya sana. Yung kay Kat, ang ganda niya, pero ang off ng tapa, for me, kasi parang hilaw yung tapa. Kasi may... Gusto mo ba yung tostado? Oo, gusto ko yung crispy, charot. Pero ang ganda ayaw ni Erica ng tapang preservative. Tusina yun. Tusina mo lang. Pero yun, pero I agree, I mean, given na maganda din yung performance si Katkat sa Snatch Game, tapos maganda rin yung runway niya. So, yung kay Matilde, oo, may mga afterthought na costume, no, na parang sige na lang. Actually, mag-work yun, yung kaliskis niya. Kaso nga lang, na-execute ng maayos na magmukha siyang bangus. Totoo. Pero, effect yung kaliskis niya. Effect yan actually, kung meron pa siyang, kunwari, kung may headdress siya or what, diba? Para yung kay Bernie, later on ko na na-realize na parang bangus pala yung nandun sa ihaw-ihaw bangus. Siya ng bangus. Alam mo, bibig ka. Oo. Pero wait lang to defend Obi. To defend Bernie, kasi Bernie apologist naman ako. Mas kabag naman yung kanya kasi hindi naman siya yung bangus, siya yung nagtitinda ng bangus. Kaya nga. Tigilan mo ako, Obi apologist. Hoy, wala akong sinabi. Kung nakikinig ka sa akin, I was gonna say na, diba? I was gonna say na mas effect nga yung kay Bernie, mas alam mo na bangus yun kaysa yung kay kasi parang nung unang tingin ko nga staff to yun nakalagay sa dito ni Matilda. Pero siguro at that time may feeling na din si Matilda na okay, na to, mag-aano talaga ako, mag-lip sync talaga ako. Bakla, kota na si bakla, naka 60 kyaw na siya sa challenge. Pero wait lang, di maisingit ko lang din dahil di ba ang pinaka ko nga, pero kung ikukumpara ko si Verushka versus Matilda, parang feeling ko mas angat pa rin si Verushka. Kasi yung kay kay Matilda, talagang parang sabi ko, nung Team Disco, ganun. Hindi mo talaga mag-gets yung On that note kay Pot, mas walay pa rin yung kay Didi. Nakalimutan natin si Didi. Oh my God. Kasi hindi ko talaga naisip na ulam siya. Tapos parang Didi? Alam mo, ano yung kay Didi? Yung munggo siya. Munggo. Kung di pa siya naglabas ng chicharon, parang, okay. Hindi ko nga yung gets. Ay, bakit may chicharon sa chicharon Lalagyan ng chicharon ng munggo. Kasi. Na-gets ko lang na munggo siya nung kino-close up. Kasi di ba sabi, so nung ini-interview na siya, doon ko na-realize na, munggo, bits ng munggo pala yung Actually, naisip ko, parang na-gets ko naman na munggo siya. And unang pumasok sa ko is, parang may ganito kaming project dati nung high school na parang munggo art na gagawa. Quezon Province represent. May ganun kaming project before. Pero, nung in-explain niya naman yung story, parang, okay, gets. Kaya pala, ganun yung Isa ka ba dun sa mga bata, Renz? Hindi naman.
Ayun na nga. Dapat lumugod siya kasi 'di ba pinapaload ka sa mundo. Oo. Kimi! Pero sana hindi lang munggo. Parang naglagay pa siya ng anything else. Totoo. Yeah, Katulad ng kasi sinabi ni parang kasi Khaled sabi kanina. niya parang celebration for pahiyas, 'di ba? Parang feeling ko naman hindi lang yun yung Oo, hindi lang entry munggo ng yung pahiyas, 'di ipapahiyas ba? mo eh. Mm. Totoo Yun. yan. Ito Okay. na. So, ito na. Ang bottom talaga ay C. It's not just 2, but 3. Wait lang, yun yung Ay, question ko go. muna. In-expect nyo ba na 3 yung bottom? Hindi, Oo. hindi ka Hindi. expect. Ako Hindi hindi. ko Ako in-expect. in-expect ko. Oo. Pero sino yung, kung hindi mo in-expect Renz and Kiefer, sino yung bottom nyo? Ako, Verushka and Didi. Ako Ikaw, Didi Ren? din and Verushka. Ako, Verushka and Matilda. Kasi defend ko lang yung answer ko, pwede naman. No? Hindi. Nakuha Kwento mo yan eh. lahat sila walay sa Snatch Game and sa Runway. Pero kasi si Matilda kasi, nakuha naman niya yung looks ni Sasa Girl. So parang dapat may points yun. Tapos parang okay naman yung, ewan ko, parang mukha lang talaga siyang alien. Pero nung ina-explain naman siyang bango siya, parang sabi ko nga, it could work naman. Pangat lang yung execution. So, kaya na-absuelto na-absuelto talaga. Na-absuelto si Matilda sa akin. Yung kay Didi kasi parang, siya yung parang, hindi ka mukha, hindi ka boses, Jennifer Cool-Aid. Tapos, yung munggo niya, hindi mo makikita na munggo talaga siya. Same as Verushka na pinilit yung lumpia. Tapos wali-wali talaga. So that's kaya nag-come up ako sa bottom 2. Hindi, di-defend ko din yung answer ko. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagde-defend dito. Ako may sa dibdib. Kasi si Matilda talaga, si Verushka, given na yan. Si Matilda kasi, kaya binotom ko siya talaga, is kasi, ayoko kasi talaga, binotom ko siya, girl. Charot. Kasi girl, dun sa Snatch Game talaga, kitang-kita mo talaga sa mukha niya na shocks, wala na to, game na to. Kasi kahit pa paano pa si Didi, hindi mo ramdam na kinakabahan siya eh. Hindi niya na translate si Meryl Streep tsaka si Jennifer. Pero kita mo siya, composed pa rin siya na wait, tatawid natin to. So yun, doon ako yung kay Matilda, hindi ba nga siya nagsasalita, nahalata mo ng kinakabahan siya. Tapos nagbitaw na siya ng tapos hindi tumawa, biglang, okay. Alam mo Gusto ko yung confessional din ni Matilda doon. Di ba? Hiyang-hiya Iba siya sa pag sarili niya. may ibang Snatch Game na pag okay, hindi nakakatawa to, like, okay, tapos tatanggapin mo na lang, aaminin mong ganyan. Siya kasi nung hindi nakakatawa yung sinabi niya, biglang, gagana na lang siya. So, disappoint ako doon. Kasi yung talaga din niya, yung ulalam niya, hindi talaga siya ulam sa akin. Yun lang. So, dinefend ko lang Kiefer, kala mo. Pwede ko din ba i-defend yung Hindi. expected ko na 3-way? Hindi go. Kasi feeling ko na nawali yung Snatch Game. So, dapat may pasado. Dapat may something tong episode na to. On a production perspective. Sabi nga ni Verushka, so you're a producer now? Oh. Yeah. Mamaya natin pag-usapan yan. O, di ba natahimik tayo? Duduan si Verushka. Dapat sumagot ka na, bitch, you really had to go there. Di ba, we can apologize. True. Pero go. Anyway, sa'yo na nga, ang bottom, mag-explain pala si Erica. Tapos na ako. Tapos na pala. Nag-explain na siya, ano ba? Ay, yun na pala yun. Sorry. So, ayun na nga. So, ito na nga nakakashook na ang bottom natin ay 3. And then, kumanta na nga si Matilda, si Didi, and si Verushka. So, what can you say? Deserve or serve? Wala akong masabi. Sobrang deserve nung natanggal. I was gonna say na-serve ni Matilda. In fairness kay bakla, performer talaga siya, di ba? Humiwalay kasi talaga siya. Kaya umangat talaga yung performance niya. Although kahit hindi sumama naman siya, aangat pa rin dahil siya lang yung may hindi parehong dalawa. Siya lang yung kumikinang-kinang doon sa makikita mo exactly. Erica. Nakakatawa yung Lapit ka muna dito, Erica. Lapit ka.
Ayan. Ayan, nag-out of focus ako. Nakakatawa pa yung, di ba nga, nasa tawag dito, si Verushka, lagi siya nasa likod. Feeling ko dahil hindi niya memorize yung kanta. Di ba ganun ang technique ng mga akla kapag Hindi ko either, nagpapanik sa bakla sa mga ano niya, sa mga Sa gig niya mga kung kailan poppers niya. niya. totoo. Kasi ang dami Kaya siyang nung Ah, nag-popper siya, para tuloy siyang background lang ni Matilda. Sabi nga, Sakit. ano yung sabi, sino ba nagsabi noon? Yung, parang parang si yung Kat papa. ata Oo, yun. para kay Oo. para kay Matilda, hindi para sa kanya. Oo. Yeah. So, Tapos and may yung kay something ba sa ngipin niya nun? Ni Oo, Verushka? naglagay siya. Talaga? Nagpaka-funny siya. Parang di ba minsan naglagay ka ng ibang para may okay. spaces yung ngipin mo. Nagpaka-funny siya. Which is, Ah, hindi nga naging funny, naging weird. Oo. Mm. Oo. Hindi ko Kasi minsan napansin. ginagawa ng Taas pa iba po, yun eh. Kilay. Oo, di ba? Bongga ka, Ano, taas ang taas ang kilay. yeah. Parang for me, yung tatlong nag-lip sync, parang deserved naman na si Verushka yung natanggal. Hindi dahil sa katulad ako ni Kiefer na na hater, ganyan, at We really basher. had to go there. Yeah, I have to go there, Yeah. Kiefer. Pero kita mo talaga yung na kung sino talaga yung mga performer. Kasi si Didi, kahit hindi siya masyadong kumikilos sa stage, like hindi siya masyadong naglipat-lipat, nakikita mo na nagli-lip sync si Didi, tapos na-appreciate ko yung niya, performance niya. Pero syempre, sobrang na-appreciate ko yung kay Matilda. Like, parang sabi ni Matilda, sige, binagsak ko yung Snatch Game, wali ang runway cloak ko, eto Kailangan na. ako. Dito tayo magkakaalaman kung sino ang performer. Kasi ganun din din yan parang parang Snatch Game din yan yung lip sync yung bubuhay sa'yo kapag wali ka doon sa mga challenges. Kasi pag dito wali ka pa rin, ay but girl, uwi na. Ganun lang. Tapos si Verushka, wala talaga. Parang hindi ko siya nakikitang kumakanta. But alam mo yun, parang he tried to be funny. He tried to do some props para mapansin. Kasi props din yan nanghihila din sa yan pataas pero hindi siya nag-work for Verushka. So, bye girl. Feeling kasi ng ibang queens kapag nag-prop sila, it would give them the wow factor. Pero kasi may timing din talaga and may Sa bagay. True. Tsaka di sa lahat ng oras may may... Dapat nagpaturo siya kay Lady Morgana. Yeah. Dalaygon. Totoo yan. Dalaygon. So, ayun na nga. Totoo yan. Sino ba? Renz, how about you? How do you feel about the... Okay na ako. Ay, okay ka na. The lip sync? Yeah, okay na. Parang nahinala ako dun sa Sounds? sa sounds. I'm not sure kung... So, alam mo, napapansin parang may ko, ibabongga pa yung bongga kaday nila. ang pangit ng bongga kaday, parang pinilit na naman. Wala bang maganda? May budget naman na sila siguro. Baka pwede naman silang pipili ng ibang Pero alam mo, parang ang ano ba yung tawag dito? Ang silver lining? Silver lining ba? Or yung parang ang takeaway ko na lang, parang kung pangit ng mga first episode, mas may sila, redemption arc sila na pagandahin pa for the next episode. Wala Meron naman silang redemption arc. Kasi nga, eto na, girls. From the black Tanggal market. na nga si Verushka, nagsulat na siya doon sa salamin, ganyan. And then, napanood nyo ba yung Antak? Oo. Yeah. Napanood mo, Renz? Napanood mo ba, Renz? During lunch again. Kasi grabe, Hindi. alam mo, gaya ng sabi ko, parang mas maganda pa yung Antak na tatlo sila, Bernie, Antak, Jade, yeah. tsaka si Beshi. Kesa doon sa mismong buong Yeah, episode. the trio we never knew we needed. Oo, grabe. Tsaka andun ako sa point na meron na akong miscongeniality. At ang miscongeniality ko ay si Hannah Beshi. Si Bernie. Hannah Beshi. Hannah Beshi, Oo. miscongeniality ko. Alam mo, Teka lang may dumadaan, Pogi. Kimi, go lang. Sorry. Oy. si Marbs ba yan? Pwede mo, can you move? Si Marbs. Ano ba naman yun? Papuntahin mo naman si Popshi Marbs ha? O sige. Pero yun na nga, moving on. Si Hannah Beshi yung pinaka ko. Tapos gusto ko yung moment nilang tatlo na alam mo yun na nagiinuman lang sila, nagpaka-funny lang sila, ganyan-ganyan. Tapos dalang-dala nila yung episode na yun. Like, okay na ako doon, yung tatlong yon.
Okay na ako dun. Ang wish ko lang sana mas minahaba pa yung moments nila. Grabe tawan-tawa ako kay Hanabeshi talaga. Siya yung isa sa mga favorite ko. Yung ginagaya niya si Jade, gayang-gaya niya yung Oo, actually, yung galing niya doon, ang galing niya, nakakatawa. very Pinoy culture nga eh. Parang sobrang ganda na pinakita nila yung inuman culture ng Pinoy na Mm. sobrang fun lang, gaguhan lang, dog show lang. Oo. So true. Totoo. Bawing-bawi si Bernie sa pulutan nung last episode. Totoo. Kung wala siyang pulutan. Actually, Totoo. nakarami Tsaka siya ang- doon. ang Nakakatawa ganda yung ano, ready ako mag-lip sync o Ay, oh. Oo, grabe. Like, grabe lang talaga. Hindi ko nag-expect talaga ako kay Bernie na aangat siya eh. Pero dahil hindi siya umangat, buti na lang naiangat niya yung sarili niya dito sa Antok. Kasi Totoo. super funny din talaga niya. Yun. Ang Pero yun, natural nung chemistry nilang tatlo, ano. oo. Alam mo yung walang halong script. Oo. Yeah. Nakakatuwa. Yung mas Saka- na-love ko pa si Hanabeshi tsaka si dito si Jade kasi parang very relatable siya. Ako kasi ganun eh, parang ang gago lang. Ang gago lang na tapos more of Jade na parang hindi mo alam yung ginagawa niya pero matutuwa ka na lang sa kanya. More like sinasabi. Di ba may mga action siya doon na gumagano'n siya na parang sabi ni Hana Hindi ko nga mag-guess yun eh. Ano ba yun? yung ganun. Hindi ko gets. Ano Hindi ko rin talaga, gets. baliw. Tsaka Baliw gabi lang in a good way. hindi ko in-expect na magiging funny rin pala si Jade. Kasi akala ko beauty lang talaga siya na may konting funny. Pero funny din pala talaga siya. Kailangan lang talaga niya si Bernie tsaka si Hanabeshi. Oo. Yun. Totoo. Ayun. So ano ba yung pwede natin iba pang i-open na topics? Ay, may Wait mananawagan ako kay Hanabeshi. Go. Sige, ikaw muna. Hanabeshi, kung nakita mo na yung FB niya, share mo rin sa amin. Yung pinsan ba yan yung matira? Grabe Gusto ko yung yun. Yung bumukaka ba siya? Iba pa yun. Sa pits, sa ano yun eh. Oo. Sa tinikling Pero, niya. oo. Ayun Pero nga. yung expression niya rin doon sa tinikling eh, yung uhaw na uhaw sa titi din. Anyway, on a kind of serious note, gusto ko lang i-open up na yung about kay Verushka para matrigger si Kiefer. Kasi alam mo yun, parang actually mixed feelings ako dun sa exit niya. Kasi parang alam mo yun na parang sabi niya na I was grounded. Na parang, oo nga. At saka Parang hindi niya humble kasi- daw siya. Oo, na-humble daw talaga siya. So parang pag pinakinggan mo yung exit message niya, may isip mo na, ay kawawa siya. Kasi di ba up to now, masyado siyang inaano ng mga queens. Like, hindi siya na-invite sa mga viewing party, ganyan. Pero kasi yun nga, kung aware ka din dun sa mga kumakalat sa social media, hindi ka rin agad mapapaniwala dun sa parang exit messages niya. Pero, alam mo yun, parang ano ba talaga ang totoo? Pero ngayon, active na siya sa Twitter. Active na siya sa Twitter. Si Verushka, sumasagot na siya. Active siya sa pang-crush din. Ay, talaga ba? O yung mga sagot niya. Sinagot niya siya. May nakita kong tweet kanina na parang sinagot niya yung parang may sinabi siya about beauty. Tapos parang nag-reply si Lady Morgana. Parang hindi din naman. Parang gawa din si Lady Morgana sa so parang binabasag pa rin talaga siya. Kasi yung mga reply niya din, parang hindi naman siya humbled. And ito na nga, parang if it would help you clear your mind, if you'll notice, sa lahat ng episodes, laging may moment na tumitingin si Verushka sa camera. So it justifies my thought na he's just doing it for nagbabait-baitan siya kasi he's in front of the camera. So tapos napansin mo yung sa nag-away sila hindi sa nag-away, nagkasagutan sila ni Ovikant, 'di ba? Nung na-feel niya na nagiging beast mode na rin siya. Napatingin siya sa camera tapos parang siguro na ulirat siya. Ay, hindi dapat ako makitang ganito ng mga tao. Tapos biglang nag-mellow down siya. Ay, sa tuluyan, napansin ko yan.
Tapos Diba? late siyang lumapit dun sa huddle nila. Oo. Ay, oo. Kasi ayaw niya eh. Tapos parang Mm. inano lang siya. Pero yun din nga, although, alam ko naman na masama yung ugali talaga nito ni Verushka. Medyo naaano lang din talaga ako. Medyo nasosobrahan na lang siguro ako dun sa pang-trigger ni Ovi. So kaya medyo hindi ako fan ni Ovi din talaga eh. Kasi alam na natin na bitch daw siya, ganyan-ganyan. Pero yung ibang level kasi yung pang-trigger niya na sabihin na natin hindi maganda yung ugali ng tao and nag-a-adjust siya ng ugali kasi nasa harap siya ng TV. Eh kasi ano yan eh, competition pa rin naman yan eh. Hindi naman yan PBB na ilabas mo ang tunay na ikaw, di ba? Diba? Ganon. So, si Ovi, parang na-over lang ako. Ovi So talaga. kayong hindi ka mapakali sa buhok mo. Yeah. Ang katina kasi gusto ko nang tanggalin. Yun. Yun na na-over lang ako na tinitrigger niya talaga si si Verushka na mag-ano siya, mag-snap siya. And yun na yung sa point nga ni Kiefer na tumitingin si Verushka sa camera kasi feeling niya nagiging ano rin siya, self-aware siya na okay, hindi ako pwede mag-snap. Malapit na akong pumitik eh. Diba? Yung mga tipo, so you're a producer now. Diba? Medyo pitik na niya yun eh. Na malapit na siyang sumagot eh. Malapit na siya magmalditay. Kaya tumitingin na siya sa camera. Kasi nag-iingat lang din siguro siya. Yun. And then in regards din dun sa sinabi ni Kiefer na nagre-reply din ng maldita. Diyos ko, may nakita rin akong tweet. Kasi nag-tweet ata or nag-message ata sa Twitter yung nag-tweet si Matilda na where's the jokes? Tapos ang sagot ni Verushka sa kanya, where's the rubage? Si Ay, si Astrid. ano pala? Yun. Ay, si Astrid pala, sorry. So, I stand corrected. I stand corrected. Si Astrid pala yon. Okay, so where's the rubage? Sa true naman. Nakita ko. Yun lang And on naman. that note, na-appreciate ko si Katkat na parang all throughout parang villain yung pinoportray sa kanya even before the season started. Pero I get to like her more despite na nag-clash sila. Parang ang bait niya, parang wag mo lang talagang i-push yung buttons niya kasi may button siya na mag-explode. Pero if you're not, mabait siya, caring siya. Ramdam mo na may kalinga siya dun sa sisters niya. Yeah, so true. Mabait naman si Katkat. Natawa lang ako dun sa yung apology niya kay Jade na ang ganda na nung simula. Tapos biglang, ano na naman ba't iba na naman yung tono niya? Parang gano'n. Parang off yung no? So hindi ka lang matured mag-isip katulad ko. Parang, Okay. Parang kanina lang nagsasorry ka. Yun yung di ba yung sinabi ni Jade? Pagka-bipolar siya. Oo. Although yun nga, ano pa rin, si Jade, ano pa rin? About naman yung kay Didi. Kay Didi. Nag-180 ako sa kanya doon. Sensitive. Okay. Okay. Alam mo, totoo yung kay Didi. Yung ganong stories, no? Yung peak mo na feeling mo nag-fade away ka na. Like, sobra kung hindi naman super relate. Hindi naman ako naman sa point na gano'n. Pero nararamdaman ko yung feeling na, oh my God, nag-fade away na ako. Parang hindi na ako. Yung mga tipong antics na, parang hindi na ako kailangan dito. Which is, the more na kailangan mo na makarinig ng boses na mga kaibigan, pamilya, ganyan-ganyan. So, actually, nag-tweet ako, tapos sabi kong ganyan, sabi ko sa tweet, alam kong walang kwenta yung Snatch Game, tapos alam natin na nakaalis na si Verushka, ganyan-ganyan, pero sabi ko, pero isang mahigpit na yakap para kay Didi Holiday, tapos minention ko siya. Tapos nag-reply siya, sabi niya, sabi niya, salamat. Yun lang. Salamat. Salamat ba yun? Yun lang yung masasabi ko for Didi. Salamat po. Wala na naman ako. Ayun. Pakita ko lang sa'yo. Ayun, sabi niya sa akin. Oo. Di ba?
Ayan na. Oh, Ay, salamat salamat po. po. Mm. Aray. Ay, taray. Artista na yan. True. Claim to fame. Charing. Dapat pala Pero tinuloy ko na yeah. yung Sasa Girl. No? True, true. Ayun. But yeah, so I think that wraps up our episode for tonight. So medyo quick Yes. lang. Very much looking forward din kasi the next episode is a musical. Musical! So At si Ann Oo. Curtis, oh my God. totoo. Very much exact. Naku, Ang pero sinabi, again, hindi ko alam na musical na. Oo, Hindi hindi mo tinapos. pinaka-ending. Ay, Oo. hindi na siguro. Hindi ko na Super siguro ending siya. Super ending siya. Oo. Nakakalain mo wala ng preview. Alam mo, sige, aminin ko na nga din. Nung natanggal na si Verushka, nagpi-play pa rin naman, pero lumabas na ako. Lumabas na ako. Nag-CR na ata ako nun. Kaya yung sinasabi ni Erica na merong speech si Verushka na Belushka. ganto na maganda. Ano, mabait pala si Verushka. Sabi ko, shucks, kailangan ko atang balikan yung last. Wait. Tapos- Wala akong sinabing mabait siya. Tama. Deserve. Adi wala. Deserve. At nga. Pero yeah, ayun Anyways, nga. guys. Go, Erica. Ayun nga, so that wraps up our episode for tonight. Thank you so much again, Kiefer and Renz. Especially Renz, kasi alam kong na-traffic ka pa galing work. And thank you for always guesting. Si Kiefer, Kems. Yay. Oh, wait Unless lang. nandyan si Hindi ba Marbs. namin Oh, nakikita ano? si Marbs? Nasa Oo. work na siya. Wait lang. Sige Ito na. lang. Last 1 minute. Ay, Gusto alam niyo ba niyo yung- guys, 1 oras lang tayo today, oh. I know, right? Yay. Uy, next week, available kaya si Chris para maka-join naman siya dito sa ating May recording ano. ka pa ha? Oo, recording Wala. pa Ay, ako. oo nga pala. Ay, sorry. Sa labas Ano siya? yan? Kumakain ng ice cream. Wow! Sarap. Oh, yan sarap. Send mo daw yung kay Pot. Oh, yan sarap ni Marbs. Ano, ice Siyempre. cream? Naka-record pa Hindi. tayo. Anyways, guys, panindigan natin mas mabilis tayo today. Dahil wala si Ralph. Charot. Thank you guys. Shout I'm out. Thank Kathleen you. Marlili. I'm Shushmita Maria Asef, aka Ice. I'm Hello Kitty from Ireland. I'm Florence without the machines, always from work. And this is the Drag Race episode, Hannah, channeling Chuchu of Not Tuesdays Not with Tuesdays Ice and with Paul. Ice and Paul. Bye! Yeah.